Yes, sir. Thank you po. Okay, so sige. Okay, ano yung DC voltage na yun? Ang DC collector voltage is saan natin makikita yun? 5.02. Ito, 4.02 yung VCE at saka 5.02 yung DC collector voltage. Okay. Okay, so makikita mo dito, our Q point was determined to be 1.06 and 4.02. So yung 4.02, yun yung collector collector emitter voltage. So ito. 'Di ba? Ang collector voltage is 5.02, pero yung collector emitter voltage is 4.02. Okay? Bakit 4.02? Kasi binawas mo pa to eh. May effect pa to. So ang voltage nito is about 1 volt. Ayan oh. Yung emitter. Sandali. Naka-share screen pa ba ako? Opo, naka-share screen. Okay. May indicator kasi dito na hindi ko na makita. Anyway, so VE is 1 volt. So ang VC mo is 5.02 volts. So VC minus VE, which is VCE, ay 4.02 volts. So in other words, voltage yan across this terminal at saka this terminal. So yan yung VCE mo. Okay, tapos dun sa load line graph, 'di ba? Ang load line is ang x-axis mo is VCE. So ibig sabihin yung VCE mo is 4.02 dun sa load line. Okay? Ngayon, yun yung Q point, 'di ba? Q point is 1.06 mA saka 4.02. Okay, ngayon yung AC voltage mo is ang na-compute mo is 119 millivolts. Pero ano to? Ano tawag dito? Peak voltage yan, 119 millivolts. Tama? Dito mo yan na-compute. Yan. Okay? Bakit 80 dito tapos 190? Well, 80 mo multiply mo kasi yan by square root of 2. Pag multiply mo yan by square root of 2, 190 na siya. Okay. Okay? 120. Okay? Para mas madaling tandaan. Okay, ngayon tinanggal ko na kasi. Ngayon, kung babalik tayo dito, kanina tinatanong mo ito. Okay, anong ibig sabihin ng mga yon? Ang ibig sabihin niya parang ganito din, pareho lang din sa tinatanong mo kanina. Kanina 3.4, ngayon 4 na to. 4 volts yan, yan yung DC mo. Okay? Tapos ito 1.02 yun nandito. Okay? Yun yung solution. Okay. Ano yung 120 millivolts? Ito yun, from here to here. Yan yung 120 millivolts mo. Naintindihan mo? So, ano ba to? 4. 4.02 plus 0.120, it's 4.1. Di ba? 4.1 millivolts. Sorry, 4.74 pala. Ano ba itong nakasulat dito? 4.02. This should be the median value or the DC value superimposed with the output signal and not the 4.0. Nagkamali. Hindi yata tama to. Dapat yung median value niya is 4.02. Yun yung sinasabi ko dun sa not 4.74 as you see in the figure. So in other words, dapat 4.02 ito. Okay, 4.02 yan. Ngayon, ano tong peak niya? Ang peak niya is 4.14. Okay? So dapat dito 4.14. Tapos dito 4.02. Tapos dito 3.90. Okay? Kasi kung titignan mo rin naman to, kung titignan mo to, 4.86 minus 4.74, 0.12 yan eh. Yung difference niyan, di ba? Which is exactly ito. Wait lang, sir. Di ba? Nakuha yung 4.14 tsaka 3.90. Tama, 3.90. Kasi dinagdag mo ito dun sa DC na 4.02. Dinagdag ko yan sa DC. Kumbaga itong 0 volts, dagdagan mo yan ng 4.02. Hindi ba mag-shift? Di ba aakyat lahat yan?
Pag dinagdagan mo to ng 4.02, dadagdagan mo rin to ng 4.02, dadagdagan mo rin to ng 4.02. Di ba? Mhm. So magsi-shift ito from 0 to 4. 4.02. So nag-shift sila upward. Hmm. Ang hirap intindihin. Kumbaga, alimbawa ito, balik tayo dito. Nakikita mo tong blue na curve na yan, di ba? Opo. Ngayon, nasa 3.4 siya. Pero pag Mhm. inurong ko lahat ng blue na curve na yan dito, edi nandito na yung blue na curve, di ba? Opo. So nasa 0 siya, di ba? Pag dinagdagan ko siya ng 3.02, lahat ng blue na curve na nandiyan dyan, lilipat dito, which is ito yun. So nag-shift. Mhm. Nag-shift siya dahil dun sa DC, additional na DC voltage. Nag-shift siya upward. Well, sideways dito sa figure na to, pero di ba? Sa tingin na to, nag-shift siya upward. Basta ang tignan mo na lang is this. Tignan mo to. This is 0.12 volts. Tapos ang difference nito is 0.12 volts. Saan galing yung difference na yan? Ito. Kasi yung DC voltage mo is just flat eh. Di ba? Dagdag ka ng sinusoidal sa isang flat, anong lalabas? Di ba ganito? Mhm. Right? Nakasakay Yes. lang dun yung DC na voltage. So kahit na ano pang value nito, ganyan pa rin yung shape niya, pero ang magbabago lang is yung value na yan. Tataas lang siya o bababa. Depende kung ano yung sinuperimpose mo. Wait lang, sir. Sige. Wait lang, sir. Sige. So, anong ibig sabihin nung yung sa may yung description dyan sa baba? Ano? Yung slide na yan, tapos yung description sa baba, sir. Source and output AC. Ay, hindi, sir. Yung, as in, yung sinabi nyo, sir, sa, yung, yan, sir. Yung, ano nyo, sir? Script nyo, sir. Yung at the load, the output voltage filters out the DC and what's left the AC output voltage. Kaya, The output voltage filters out the DC signal. Ito, dahil dito sa coupling capacitor. So, wala kang DC signal dito. Anong nakikita ng load na to? Hindi niya nakikita itong 4.74 na ito. Ang nakikita niya lang ay ito. Di ba? Kasi ano to eh, ang ginagawa ng coupling capacitor mo is bablock niya yung DC. So, kahit na ano pang value niya dyan, tatanggalin niya ng coupling capacitor. kaya sir, dun sa total collector voltage, kasi hindi pa na ka-coupling capacitor. Yes, kasi nandito pa lang tayo sa point na to. Hindi pa siya na-decouple. Hindi pa siya na-decouple. Decouple yung term. So after nung V out, which is after na nung coupling capacitor, natanggal na yung DC. Yes, pagdating mo dito sa V out, ito na siya. Shinip, sir? Kaya siya shinip pababa? I mean, Oo. Well, oo. Kaya siya 0 na dito. Okay. Okay? Wait lang, sir. Sige lang. Sir, 113 ba yung peak dun sa may graph na B? But 119 naman, sir. Tama ba pagkaintindi ko? Okay lang, small difference. Okay. Square root of 2. 119. Okay, so medyo gets ko na, sir.
Ayos. So, sir, palaging RMS value unless stated otherwise. Oo, pag nagko-compute ka naman dito eh. Halimbawa dito, pag ito, yung 10 millivolts na yan, RMS yan. Okay, sir. Kasi measurable eh, yun naman ang nami-measure mo eh. Hindi ka nakaka-measure ng peak voltage. Walang device na magme-measure niyan. Yung multimeter mo always measures RMS. Sorry, meron pala, oscilloscope. Hindi ka naman nagdadala ng oscilloscope eh. Di ba? No. Wait lang, sir. Sulat ko yung mga na. Okay lang, naka-record naman to. Next, sir, is wait lang, sir. So, my exercises, sir. Okay, so aling exercise? May Darlington pair. Okay. Ang tanong ko, sir, is... Sige lang, itanong mo lang. Yung ano, sir? Formula ng overall current gain. So, yan, sir, yung formula ng current gain, sir? Yung pinag-times na beta? Yep, yun lang. So, yung gain here, yung current dito, so output na to, di ba? Output current to, which is emitter current, di ba? Opo. Divided by the base current is just equal to the AC gain. Yan, AC gain mo, 150. Tapos dito naman, Q2, so emitter current dito, tapos base current dito. Emitter current divided by the base current is equal to 100. So, ibig sabihin from here to there, yung gain mo is 150 times 100. Okay. Rinig ba sir yung pagsulat ko? Yep, okay lang. Wait lang, sir. Okay lang. The notes. Sige lang. So, charot. Ay, tama. Emitter over base. Emitter over base. Nandun yan sa book, tinifine yan dun sa book. Hindi ko na nakalimutan ko na, sir. Sa dami na. Oo, sa dami ng information. Oo nga, medyo madami lang talaga. Oo. Huwag nyo rin kalimutan pa kasi may second sem pa tayo. Oo nga, sir. Grabe. Hirap lang ganito. Oo. Okay lang yan. Gagamitin ko pa rin naman yung same module. Sa same week, sisingitan ko lang ng experiment. So nandiyan pa rin lahat yan. Available pa rin yan. Okay, sir. Next, sir, na tanong is sa may two-stage. Ayan, sir. Bakit equal yung small RE1 sa small RE2? So may iba ba, sir? Ayan, sir. But paano naging equal sila, sir? Pareho lang naman silang transistors. Wala namang ini-indicate otherwise na magkaiba sila ng transistor. So in other words, kasi RE1 is characteristic of the junction, di ba? So kung pareho silang transistor, di pareho lang sila ng AC internal emitter resistance. Yung IE dito, okay, pareho lang din naman yung IE nila, di ba? Kasi it's determined by this 2.3. Oo nga, okay, tignan natin kung pareho, kasi magde-define siya ng IE eh. So yung IE is VTH ito. So mo-compute mo dito and so in other words, kailangan mo ito. Dito mo kino-compute sa components na ito yung IE mo, yung emitter.
Okay, emitter, DC emitter current. Okay, okay. So pareho lang siya dito. Bakit wala kang pakialam dito? Kasi meron ka nitong coupling capacitor. So hindi at this point hindi nakikita yung effect ng resistance na ito. Okay? Dahil meron ka nitong coupling capacitor. Pero pag tinanggal mo yung coupling capacitor na yan, at this point yung hindi DC lang pala to lahat. Sorry. DC lahat itong calculation na ito. So wala ka talagang pakialam dito. Oo. So ibig sabihin pareho lang siya talaga. Okay, yung pag-compute mo ng IE is based on R1, 'di ba? R1, R2 at saka RE. 'Di ba? RE or RTH. Yung Thevenin ano mo. So ibig sabihin nito. Ito at saka yung dito, 'di ba? Tapos ito pareho lang naman doon. Ito pareho lang din doon. Actually pareho lang silang lahat, 'di ba? So pareho lang din yung yung ano, small RE mo. Okay. Tapos, may isa pa akong tanong, sir. Sige lang. Nag-try ako nagsagot ng mga tanong, sir, sa reference 2. Tapos, isa sa mga sinagutan ko is sa chapter 6, number 37. Ano na yung Parang reference? Anong reference to? yung 2, sir. Hindi, sino yung author? Sino yung Ay, person? sino yung author? Sino may Hindi ko author nito? maalala. Dali lang. Thomas Reference to... Lloyd. Floyd lang. Kasi yung isa, meron pa si, si Bukla. Floyd lang, no? Di ako sure. Wait lang. Tama ba? Ay, po. Yung Floyd lang. Okay, anong number? Chapter 6, number 37. Okay. Ano to? Number 37? Opo. Express the following gains in dB? Mali Hindi, yata sir. yun. Mali 37, sir. Oo, hindi. Maling book yata yung tinitingnan ko. Floyd. Chapter 6, no? Yung kay Floyd lang, sir. Hindi kasama si Ann. Yung 9th edition ba yan? Wait lang, sir. Tama ba? Opo. So, BJT amplifiers. Anong number ulit? 37, sir. 37. Yikes, mali. Okay, sige, yan. Nakita ko na. Baba pa, sir. 37. Ito 37. Opo. Pa-check lang, sir. Kasi hindi ko kasi alam kung tama. Yung mga sagot ko. Sir, sa V1, yung minimeasure niya is output voltage, sir. Hindi. Sir. Difference sa output voltage. Yung difference sa output voltage. Kasi ano siya, di ba? Parang siyang bridge between the two outputs. Dalawa kasi yung output mo rito eh. Sir, DC or AC? Ano to, parating AC yan. Pag nagpasok ka ng signal dito, AC. Yun naman ang ina-amplify mo eh. AC signal. Tapos, dun sa I1,
Ano yan, sir? Base current. I1, Q2. kung ano yung mini-measure dito. Oo, base current. Base current. Yep. Tapos, V2, input voltage ng Q1. Yes, tama. Okay. Tapos, V3, output voltage ng Q2. Yes. V4, sir, yun hindi ko alam. Anong hula mo? Ano hula ko dyan? Ano? Hindi ko alam, sir. Ano? Hindi ko. V. Hindi ko alam, sir. Depende kasi kung anong input mo no? Pero ang idea is, tignan mo, yung input dito na V2, okay, ipapasok mo rin sa Q2. Yep. So, sa Q2. So, in other words, ang V4 is yung difference between yung input voltages dito. Differences nung, ano, sir? Input voltages between this point and this point. Nung dalawang input voltages. Okay. Ngayon, ano yung difference na yun? Dito, kung titignan mo, wala kang, ano tawag dito? Walang given na input voltage eh. Diba? So, kung ano man yung nilagay mo dito, okay, kunin mo yung difference yan with V2, yun yung V4 mo. Okay. Okay? Tapos, next, sir, is number 22, sir. Same book. Okay, ito. Yan, sir. Mm-hmm. Tapos, how does this affect the voltage gain? A load resistance is capacitively coupled to the emitter in figure 6-54. Okay. So maglalagay ka ng load resistance dito, di ba? Opo. To the emitter. Pero may capacitively coupled siya. So ibig sabihin may, anong tawag dito? May may capacitor ka muna dito bago nung load resistance. Okay? Okay. So in terms of signal operation, the load appears in parallel with RE and reduces the effective emitter resistance. How does this affect the voltage gain? Ano ang sagot mo? Ang ginawa ko, sir, is ang voltage gain equals siya sa yung formula talaga ng voltage gain. Yung RE, tama ba? RE is RE over small r plus RE. Anong klaseng circuit pala to? Anong klaseng transistor circuit to? Anong amplifier, sir? Anong amplifier? Wait na, sir. Balikan ko notes ko. Hindi ko memorize. Makikita mo naman sa output eh. Ang output niya is nasa emitters. So, common collector? Yes, common collector siya. Anong gain para sa common collector? 1, kasi emitter follower siya. Yes, emitter follower siya. Pero, anong tawag dito? Paano na-derive yung gain na 1 na yun? Wait lang, sir.
Yung gain, yung gain is V out over V in, which is yung V out. Yung V out, sir, yun yung IE times RE. Tapos yung V in, IE, tapos parenthesis, small r plus, small RE plus capital RE. Okay. So, pag dinivide yung dalawang yon, capital RE over small RE plus capital RE. Kaya, So, paano siya naging 1? Paano naging unity gain? Naging 1 siya kasi wait lang, sir. Anong typical na values nung small RE, nung AC emitter resistance? Wait lang, sir. Sige lang. Typical values ng small RE. Maliit. Yeah, maliit lang siya. So, pag i-compare mo dun sa 1 kilo ohm. So parang RE lang. Capital RE. Tama. Okay? So, kaya siya naging 1. Okay, ngayon. Ngayon, meron kang resistor dito na parallel sa RE. Diba? So, ang sabi rito, load appears in parallel with RE and reduces the effective emitter resistance. Anong mababago ngayon dun sa equation? Yung capital RE magiging parallel with parallel RL. Pero yung capital RE mo can be found in both numerator and denominator, di ba? Opo. So, anong magiging effect nito sa voltage gain? Magiging effect nito sa voltage gain. If pares silang malaki. Dahil? Kesa sa small RE. Hindi, yung gain. Unity pa rin ba siya o iba na ang value niya? Hindi ko alam. Sorry. Hindi, kasi ano na mangyayari doon sa numerator mo? Sa halimbawa, RL yung anong ilalagay mo sa numerator mo na magiging new value ng resistance? Liliit ba? Well, hindi naman. RE parallel RL, di ba? Yun yung ilalagay mo sa numerator mo, di ba? Yung RE, papalitan mo ng RE parallel RL. Tama? Opo. Yung denominator, papalitan mo din yung RE ng RE parallel RL. Ngayon, ang iniisip mo na lang yata kung yung value ng RE parallel RL ay comparable pa rin sa small RE, di ba? Opo. Okay. Nakita mo na ba kung anong values ng small RE? Ay, hindi ko kinompute. Hindi mo compute yun. Typically, makikita mo yun sa Nasa 20 ohms siya. Around that small. Maliit lang yun. Ay, So, kahit na anong ilagay mo doon sa numerator tsaka sa denominator, kahit anong ipalit mo sa RE, yung R small e na yon is very small. Di ba? Kaya magiging 1 pa din, sir? Yes. Di ba? Nakita mo na? Kasi magka-cancel pa rin sila, di ba? Both numerator tsaka denominator. At magiging So, equal walang pa rin sila. effect, sir? Yes, walang effect sa voltage gain. Okay. Okay. Tapos, sir, yung sinabi mo, sir, di ko na maalala kung anong video
Mhm. Yung i-review, basahin na lang namin yung emitter bias, base bias, emitter feedback bias, and collector feedback. Alin niyo ulit? Sa may saang video. Hindi ko na maalala sir kung saang video, pero parang wait, saan na nga ba yun? Ayun sir, sa may transistor biasing. Doon mo sinabi sir. Na? Na basahin namin yung other amplifier circuits. Ito. Sir, kasama ba yun sa exam? Ang dami na sir information. Hindi naman, medyo nag-focus ako sa sa voltage divider. At saka dun sa sa anong tawag dito? Yung normal na biasing niya. Okay, sir. Kaya naman, wala yan sa exam. If I remember Okay. correctly. Next, sir, is natanong. Sir, walang quiz sa week 7? Wala, hindi ako nakagawa. Hindi na ako nakagawa. Hindi na ako makagawa ng quiz din kasi marami nang lumagpas eh. So, anong tawag dito? Okay. Tapos, sir, sa other question is, sir, di ba yung transducer sa second sem na? Mas applicable din yun kasi experiments yun. Sir, mag-ELE5 pa ba dun? Hindi. Separate yun. Laboratory work lahat yun. So wala na LE5 doon, sir? Wala. Hindi tayo mag-exam. Puro experiments lang yun. Okay. So ito na yun, 4 na exams lang. Ito na yun, kung ano man yun nandito sa semester na to, yun na yung lecture na yun. Yun na yung covered dun sa lecture part. Okay. Sir, last question. Last question. Kailan ulit sir yung deadline ng requirements by January? Yung last day ng submission of grade ay January 22 eh. So, okay lang siguro mag-submit kayo ng kahit January, mga 5 days earlier. Kasi kung lahat kayo sabay-sabay mag-submit, syempre kailangan ko ng time para i-check yan. So, mga 5 days earlier. 2017 siguro. Ganun. Pero maganda tapusin nyo na bago magpasko. Yes, sir. Ganun din plano ko, sir. Last question, sir. In case na di ko matapos before Christmas, may consultation pa ba, sir, sa Christmas break? Wag naman. So wala na, sir. So kay After Sir January. na sa January na. Sa January na, syempre. Okay. Pagdating ng bakasyon naman tayong lahat. Okay, sir. Diba? Yes. So, yun na, sir, yung mga tanong ko, sir. Okay, sige. Mag-exam ka na ba? Bala ko, sir, Saturday. Okay. Okay, sir. Thank you po. Sige, no problem. Good luck. Yes, sir. Bye, sir. Sige, ha.